doon pa lang, malalaman mo na hindi balance. Kung hindi balance, walang check. Aha. Kasi hindi nga balance. Hindi balance eh. Masyadong makapangyarihan yung isa at walang po pwedeng mag-check sa kanya. Hindi, meron din pero mahina. Okay. So walang sapat na power kung sino man yung po pwedeng mag-check sa kanya. Hindi, meron din pero masyadong mabigat ang concentration ng power sa presidente. Okay. Mas hindi maganda yung gano'n. So, sana parang nahati sa tatlo yun. Laging madaling mag-check tsaka mag-balance ng Siguro sinasabi mo dyan, Engineer, na pwede nating ihalimbawa ay iyong Executive Order 464, yung iniutos ng Pangulo sa kanyang mga cabinet members na huwag dadalo ng basta-basta sa mga investigasyon ng Kongreso nang wala siyang consent o wala siyang pagpayag. Pwedeng isang sample yun na talagang mas malakas talaga yung power ng executive. Yeah, that's a good example. Okay. Okay, meron tayong caller, si Mr. Oladin. Oladin? Opo. Okay, magandang gabi po sa inyo, Kasaldi. Good evening, Oladin. At sa bisita nyo. Si Engineer po, Engineer Art Uy. Engineer, tatanungin ko po kayo kung pwede. Anong ba reliyon nyo? Actually, wala po akong pinapanigang religion. Yung kasing nung nag-aaral ako ng engineering, meron kaming subject na humanities and deeply involved ako sa humanities. Kaya yung father ko Buddhist, ang mother ko Protestant, ang mga lola ko tsaka ibang Catholic. So dinadala naman nila ako sa iba-ibang religion. Kaya lang nung pinag-aralan ko tsaka nag-discussion kami ng mga classmate ko, ang religion inherited dahil kung halimbawa pinanganak ako sa Middle East, most likely Muslim ako, di ba? Yes. Ngayon, kung ako naman pinanganak sa China, most likely Buddhist ako, o kung sa Japan ako pinanganak, Shinto siguro ako, no? Okay, kung doon ako sa Tibet, Dalai Lama ako. Kasi ang religion, usually, kung isipin natin, na-inherit natin yan sa magulang natin. Tapos, sumasabay na lang tayo doon sa kinalakihan natin. Pero kung halimbawa, tayo pinanganak hindi kinaladkad ng magulang natin, tapos tayo malaya na mamili, at tayo may panahon na pag-aralan lahat ng reliyon, most likely, hindi yung reliyon na magulang natin ang pinili natin. Kaya lang, ang nangyayari, dahil sa sinama tayo ng sinama na matagal nung mga bata pa tayo, yun ang inangkop natin na reliyon, at parang pinagtatanggol na rin natin yung relihiyon na yun dahil yun na ang kinalakihan natin. Pero kung hindi po tayo ganun na inano ng mga magulang natin, yung kung wala sana tayong hindi nila tayo kinakaladkad tuwing sila ay magsisimba, tapos paglaki natin may sarili tayong isip at tayo nag-research ng sarili natin sa lahat ng relihiyon, ang most likely, meron kang mapipiling relihiyon o walang relihiyon, pero hindi yung galing sa magulang mo. Yun ang parang conclusion po namin nung kami nagdi-discuss din ng mga classmate ko dahil nga sa topic namin sa humanities. Engineer, kaya ako po tinanong lang yan dahil binibase ko doon sa Constitution kasi na inaano nyo na sabi nyo may depekto.
Ako po naniniwala talaga itong presidential form of government. Pinag-aralan na po ito ng mga Pilipino eh. Opo. Kaya lang, ginagawa nilang dahilan, raising of hands daw, kaya yun napalitan yung parliamentary form. Pero ang totoong ginagawa nila, during the time na hindi pa dineklara martial law, they're studying it on a way na parliamentary ang gagawin nila. Kaya lang, dahil nga naglalaban-laban ng mga Pilipino, ako naniniwala itong presidential form hindi rin kumbaga gusto ng mga Pilipino, kaya hanggang ngayon gusto nila palitan eh. Pagkamat kanya nang pumapasok dahil ang parliamentary nga po, talagang makikita mo yung cabinet member na member ng parliament rather than like this presidential form kasama sila sa executive, pinipili po ng presidente. Kaya yon, bali on a basis of pagdating ng mga botohan, parang mas makakatipid ang gobyerno. Kaya sang-ayon po ako dun sa mga gano'n na pinag-uusapan natin, pera lagi, makatipid, ma-maximize natin yung taxpayers money. Pero kaya ako sinasabi, ang ganito po, nire-relate ko sa reliyon. Kasi pag yung Christian religion, naniniwala kay Kristo, pag binasa mo yung pinili ng tao ang Israel, yun nga ngayon sa panahon natin, yung mga Israelites, Hudyo, ngayon, hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung bansa na yan. Lumalabas yung kanilang reliyon, binabase nila dun sa yung Old Testament, yung naging hari si David, tuloy kay Solomon. Pag nakikita ko, hindi successful yung gobyerno nila. Tandaan nyo, dati ang sinasabi ni Samuel ang gobyerno nila, ang Diyos ang nagpapatakbo, ayaw sumunod ng tao at hanggang nanghingi sila ng hari kay Samuel. Pinili ng Diyos si Haring Saul. Hindi rin siya sumusunod sa Diyos ang tao kasi prone to material Ang kasalanan ni Saul sa Diyos, hindi siya sumunod dun sa pati yung mga ari-ari Amalekites, hindi niya pinatay yung mga baka, tupa, tinago niya yung mga magaganda, inari nila, and then inanoint niya si David. Bagamat si David nagkasala sa Diyos, bagamat pinatawad ang matinding kasalanan ni David, dalawa yung si Bathsheba, ginawa niyang asawa niya, pinapatay niya yung asawa, at yung binabilang niya hukbo ng Israel. Pero noon, pinatawad siya ng Panginoon Diyos Sa madaling salita, inamin niya at nagkaroon siya ng anak si Solomon. Yun, nagkasala sa Diyos. Nahati po ang gobyerno ng kaharian ng Israel Naging Samaria at saka Huda. At ang mga anak nila, laging yung Kingdom of Huda and Kingdom of Samaria, nagkakasala sa Diyos ang hari nila, doon sila nagigiba. At namamatay sila at nilulusob sila ng mga neighboring countries nila ng panon. Based on man's yung karunungan, pag nakikita mo na, pag binasa mo yung Book of Kings, ganun ang nakasulat dun At yung sa madaling salita, pag binabasa mo nga, yung batas ng Diyos, susundin nila. Kasi ang constitution po ng Israel, nakabase dun sa yung Law of Moses Ten Commandments. Opo, kaya nga yung hindi nila nire-recognize yung Law of Christ sa panahon natin. Sa madaling salita, itong mundo natin, kontrolado po ng Diyos yan Naniniwala naman po lahat tayo siguro niyan. Kung Muslim ka, bagamat iba-iba tayo, Pero really, yung Christian talagang sinasabi, siya lang naman ang nakapagturo ng sulat ni Moses kung paano nagsimula ang tao. Okay. Sige po. Sige po, salamat po. May tanong lang ako. Sige po. Kasi yung pag-inog ng mundo natin, gusto natin magpakabuti. Kayo po, gusto nyo mabago constitution. Yung grupo nyo ba, binibase nyo dun sa historical facts na nangyari, even that is a spiritual thing sa Christian world? Hindi po.